What's up guys? This is Jason TV once again. Kumusta na po kayong lahat? Merry Christmas po, advance. Pag-uusapan po natin ngayon guys is about sa mga halo-halong issue, no, ng DMX 125 Alpha. So to be honest po, kwan po, na overhaul na po itong makina ng motor natin na DMX 125 Alpha. Apo. So ang naging problema ko po sa kanya, nakamloop po siya. Camloop, tapos na clutch lining, clutch housing, tapos neutral gear. Yun po yung excuse me po. Yun po yung naging problema ko sa DMX 125 Alpha. So others, wala na po. Yun lang po yung mga naging issue ng DMX 125 Alpha natin. Ngayon, dumako tayo sa Logitech issue. So ayan po, yung Logitech issue po ng DMX 125 Alpha, hindi po natin yan matatanggal, pero kaya po natin siyang ilis yung ingay niya, o kumbaga kaya natin siyang konting patahimikin yung Logitech niya. So ang ginawa natin, proper tune up yan. Tapos nagpalit ako ng push rod ng Skygo 125. Yun po yung pinalit ko sa push rod ko. So ayan. Tapos sa nagtatanong kung ano ang sprocket combination ko, so isi-share ko lang sa inyo. Ano mga paps, nasubukan ko na yung 1534 yan, tapos 1434, tapos yung gamit ko ngayon na 1536. So ang masasabi ko sa 1534, so okay naman. Medyo siguro sa ahunan hirap na hirap tayo guys pag naka 1534 tayo. Ngayon yung 1434 okay din, hirap sa arangkada. Pagdating sa dulo, patatap speed ka. Yun, nakabot siya ng mga nasa 118, 119 ganon yung 1434 na sprocket combination ng motor ko. So yung ngayon, yung 1536, medyo maganda yung hatak, pero hindi nyo na ibibigay yung top speed ng motor natin.
po yung 1536 nagamit ko ngayon. Okay siya. Medyo okay na rin sa kahunan. So medyo hirap nga lang po yung TMX 125 Alpha natin. Ito po base po sa experience ko lang po yun po kasi yung mga napagbalikan ko ng mga sprocket combination. Nasa sa inyo po yan kung kontento kayo sa mga sinabi ko na sprocket combination. Yun po. Pero meron po tayong grupo or group chat sa FB. Ayan. So shout out sa admin ng TMX Alpha Rider na si Sir Juben. Yan. So na-try na daw niya yung gamit daw niya ngayon is yung 1738. Correct na lang ako kung hindi ako tama, sir. 1738 kung pagkakaalala ko. So nakatap speed daw siya ng 130 kilometers per hour. Yun po. Maganda daw siya kasi may hatak, may dulo, pangpatag din daw. So tignan natin mga box. Susubukan natin yun na i-apply sa motor natin pag nagka-budget na tayo. So wala pa tayong budget kasi guys, medyo mahal din kasi yung bracket combination na 1 set. Ayan. So yun lang guys, try natin yung 1738 yung okay nga ba. Basta magpapalit tayo pag meron na tayong budget. Pero kung kayo guys meron na kayong budget, try nyo yung 1738 na yan, kung okay ba sa inyo o ano yung feedback guys. Pag-i-update na rin ako. So papasok para ako ngayon sa trabaho. Wala akong matagal na akong hindi nag-vlog. Yun matagal na akong hindi nag-vlog kasi itong mga nakaraang araw busy tayo sa mga pagwa-wiring ng mga ibang motor, siklo. Nag-home service tayo. So masarap sanang i-vlog yung mga ginagawa ko. Ayan, share ko na rin guys. Masarap sanang i-share masarap sanang i-vlog yung mga winawiringan ko, gaya ng tayo pumunta ng ibang mekaniko na nagpa-wiring, tapos sinasabi sira na yung starter ng motor ng customer nila. Kaya hindi naman po sa nagmamayabang o nagmamagaling, o may proper po kasi talagang paraan para mag-check ng mga sira ng mga
motor natin, lalo na pagdating sa windings. So ako po, yung sinabing sira, yung start niya, yung starter niya kailangan ng palitan. So, sa awa ng Diyos guys, napagana ko siya. Sinundan ko lang yung pan guys. Sinundan ko lang yung wiring niya. Check ko yung relay. So nung na-check ko yung relay, pinagdikit ko yun. Ayan. So tumutunog naman. Kaso hindi niya napupustart. So ibig sabihin nun, hindi tira yung starter niya. So ang ginawa ko, siyempre connect ko lahat. Ayun, hanggang sa nalaman ko na nagda-down voltage yung sa may starter relay niya. Kasi yung starter relay ng motor, yung dalawang nakakabit po doon, yung malalaking wire, parehas po na positive yun. Ngayon, kung tester mo yun, kabilaan yun, ilagay mo lang sa negative yung isang dulo ng tester sa so ang gamit ko palang pag tester ng mga ganon, mga paps, mga kabsat, voltmeter lang, low budget pero accurate, walang problema. So ayun, i-check nyo yun kung may ano ba tong ginawa ko. Dali lang guys. So, ang ginawa ko doon tinester ko ng voltmeter. So pagkuhan guys, yung isang positive niya nagda-down voltage. So ang ginawa ko doon, connect ko yung wires na yon. So ayun, basta connect ko yun. So awa ng Diyos, napagana natin siya. Tapos yung isa naman guys, na isang motor na medyo grabe kasi yung mga winawiringan ko guys hindi yung pang tutorial talaga, pang matagalan talaga na wiring. Minsan nga naabot pa ako ng gabi sa isang motor lang kakahanap ng sira. Yun. So yung isang motor nagpalit na ng baterya, bagong rectifier regulator. So ayaw pa rin magkarga yung baterya niya. So 3 days wala, dead cell na, sayang yung pera. So mga ilan na rin mekaniko tumingin doon. Yan. So hanggang sa nag-post ako sa FB. So that's it. Nagpa-schedule siya, pinuntahan ko sa bahay nila. So shout out to you sir, salamat sa tiwala. Medyo natagalan lang tayo, ayan, kasi mahirap po maghanap ng sira. So ayun, awa ng Diyos, napagana ko na siya. So unang ginawa ko guys, since bago naman daw yung rectifier regulator niya, so tinester ko yung manggagaling sa magneto niya, sa magneto coil. So tinester ko yun, yung puti tsaka yung dilaw. Yun, pandarin nyo muna yung motor, tanggalin nyo yung socket nun, i-tester nyo yung dalawang yun. Kung walang umilaw doon, it means
sira yung kwan niya guys, yung ano ba tong sira nun? Yung magneto niya, yan. Sira, kung ganun. O kaya kung nakapatay naman, kung nakapatay, i-click mo yung tester light mo sa negative. Yan. Tapos, i-tester mo yun. Kung umilaw naman yun na nakapatay yung makina mo, sira. Ganun po yun. So, awa ng Diyos, hindi naman yung sira. Ngayon ang ginawa ko, pinag-desisyon ko yung may-ari. So, sabi ko sa kanya, sir, wiring to. So, ayun, nag-desisyon siyang excuse me po, ipabaklas na yung wirings ng motor niya. So ayun, awa ng Diyos, ano, mayroon siyang 3 wires na sunog ng itim. So pinalitan natin yun. Ayan. Tapos yung sira po talaga ng kanyang motor, kung bakit ayaw mag-charge, yung isang positive po na magbabato sa baterya niya, yun po yung charging system na galing sa stator coil. Ayan po, natanggal po yun, natanggal. So hanggang dito na lamang po, Jason TV. Once again, maraming salamat sa mga subscribers natin. Maraming salamat sa suporta nyo sa akin. So, Jason TV signing out. Peace out.